Ang modern parenting ay isa sa paraan ng pag-aalaga sa mga anak na nakatuon sa pagkakaroon ng empathy, healthy connection with your kids at pagkakaroon ng boundaries sa damdamin ng isang bata. At isa sa mga halimbawa po nito, ang usapin ng gentle parenting. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan ngayong umaga, atin po munang panoorin ito. Marahil napadaan na sa iyong FYP ang videos ng modern nanay na ito. Aalis si Ira. Uwi siya sa kanya. Alam niya. Alam mo na? Bakit babalik ulit siya? Babalik ka? Mapapatambay ka talaga sa mga kwelang content niya. Bakit kamo? Dahil sa kanyang modernong pakikipag-communicate sa kanyang mga chikiting. Sinong kumanta na nung kumusta? Magandang umaga. Kumusta ka? Kilalanin natin ang mom influencer na si Prax Yap at alamin natin kung paano nagiging epektibo ang modern parenting style sa panahon ngayon. Dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Dahil popular na usapin kung paano nga ang tamang pagdidisiplina sa mga anak at lalo na para sa mga new parents out there. Ating makakapanayam sa umagang ito ang content creator at influencer na si Mommy Prax Yap. Good morning po, Mommy. Good morning. Welcome to Rise and Shine. Magandang umaga po at Ang ganda sa lahat naman na ni Mommy nanonood ng Prax. Rise and Shine. Magandang umaga. Ganda ni Mami Prax, ha? Ma'am, Ay, salamat. mari mo ba kaming kwentuhan kung kailan ka nagsimula sa pagiging content creator with your kids and also with your husband? Nako, nag-umpisa kami niyan mag-content na nagsimulang magsalita yung firstborn namin na si Marcos. So, ang daming moments kasi na nabibigla kami sa pinag-uusapan namin. Nag-end up madalas na nagtatawanan kami. So, thinking na sana na videohan namin para ma-share sa family namin. So, feeling ko nga maraming parents ang may ganitong experience. Lalo na yung mga first-time parents na makaka-relate. Yung laman ng phone natin, punong-puno ng photos and videos ng mga kids. Yun. So, Mommy Prax, balita po namin, kilala po kayo sa usaping modern parenting o gentle parenting na tinatawag. Ano po ba yung ibig sabihin po nito? Alam mo ba, nalaman lang namin yung concept na gentle parenting nung nagsimula kami mag-post online. Hindi ko kasi alam na gentle parenting o modern parenting pala yung tawag sa ginagawa namin at home. So pinasikat yung concept na to ni Dr. Sarah Smith sa kanyang librong Gentle Parenting book, kung saan it emphasizes on connection bago tayo gumawa ng correction. Malaking misconception din about this is hindi nagdidisiplina o hinahayaan lang yung bata when it comes to gentle parenting. Pero hindi yun ganon. So, hindi ito permissive parenting na ayaan mo lang ang gusto nila. So, guided pa rin itong approach na to with boundaries, respect, and empathy. Kasi Mommy Prax, parang ang intindi sa modern parenting, hindi mo talaga totally papagalitan yung anak mo. Bini-baby. Or like, babyhin mo. Pero hindi yun talaga siya gano'n. Okay, ito maaari mo bang ibahagi sa amin, paano ba itong modern parenting approach? Ano ba yung kaibahan nito sa mga nakasanayan na traditional na parenting style? Ako, growing up as a millennial, sikat ata sa panahon namin or sa parents ko siguro yung pamamalo. Ang pagsunod sa magulang dahil sinabi nila. So may authority and I would say dictatorship sa bahay. Kasi ako naalala ko, may stick sa bahay wood yan, makapal, nakasulat, pamalo. So I think ang big difference kasi is what we're doing is hindi fear ang nagigibabaw sa bahay, but rather understanding. Yun I think yung big difference. Hindi mo dinidisiplina, pero there is understanding and communication na nangyayari with you and the kid. Ayun, Mommy Prax. So, ikaw as a parent, paano mo napapractice yung gentle parenting style mo? At ano ba yung mga benefits nito sa iyo bilang isang magulang? Ano yung mga nakikita mong progress kina baby? Alam mo, pag tinatanong ako nito, how do I practice it? Very simple lang ginagawa namin. Ang mga kids natin, meron na big emotions. As in, opposite yan. Sobrang saya nila or sobrang iiyak sila. Yung iba nga tinatawag natin yung tantrums. Ang default kasi natin would tell them is stop crying.
Strong ka, di ba? Huwag kang magka-cry. Kaya tumigil ka, ay kukunin ka ng pulis. Okay, iwan kita, bye-bye na. So, ito kasi mga salitang to is madalas nakaka-hamper sa emotional development ng bata. And madalas, nagiging internal dialogue nila, lalo na pag lumaki sila, magugulat tayo. Alam mo yung mga kids natin kahit bata, naaalala nila yung mga sinasabi natin sa kanila. So, very important, the words we tell them or what we associate them with. So kami, pag may mga big emotions, anong nangyayari is, una, we identify the emotion. Tinuturuan namin silang i-identify, nalulungkot ka ba? Nagagalit ka ba? Naasar ka ba? Second is, i-state namin, sasabihin namin, ano ba yung gusto mo? Kasi gusto mo ng laruan, kaya nalulungkot ka nung hindi ka pa magkapaglaro kasi oras kumain ngayon. Tama ba? And then third is, we imagine a scenario with it. So pag isipin namin na, pag maglalaro yung toy mo, tuwang-tuwa ka kasi yan talaga yung favorite na binili natin, di ba? O tas tayong dalawa gagawin to. So it's a scenario play. Pero hindi ibig sabihin pag ginawa ko yun, isusunod ko yung gusto nila or yung gusto nilang mangyari. But it builds on empathy and understanding and most importantly, connection with them. So I still say no to my kids most of the time. Bumili ng bagong laruan, pumunta sa playground, kumain ng isa pang dessert. Pero what's important is when they feel those emotions of sadness, frustration, yan, I am with them para maramdaman nila and maintindihan nila. Normal na nagiging malungkot, normal na nagagalit. Ang importante is, anong gagawin natin pag naramdaman nila? Well, mukha namang So- yung ginagawa ni Mami, Prax, ay ginagawa nilang safe yung kanilang tahanan at yung kanilang family dun sa bata. Pero ang question ko po dito, no? Sa real world kasi, pag lumabas na sila, medyo malupit ang real world eh. And you get to meet iba-ibang attitude ng tao. Paano nyo na hinahanda yung mga batang ito in the future pag may mga nakakasalamuha naman sila na hindi kagaya sa safe space na meron sila sa tahanan? Ayun, no. Totoo, magandang katanungan yan. No? How do you prepare them for the real world? That is very, very parang harsh, I would say, di ba? So kami, pag lumalabas kami with them, ang lagi naming mantra is to communicate and explain to them. Whenever we see them, kunwari may ibang tao na lalapit sa kanila and may sasabihin sa kanila, for example, Marcos bibilan kita ng chocolate pag ginawa nito. Madalas sasabihin sa kanya, para may gawin siya, para sumunod, di ba? Pag uwi namin sa bahay, ang sasabihin namin, Marcos, sinabi bibilan ka ng chocolate pag ginawa niya. Explain namin, binilan ka ba ng chocolate? Ginawa niya siya. Hindi, di ba? Maraming mga tao, yung mga ka-experience ka ng ganito. Ini-explain namin sa kanya kung ano yung nangyayari after the fact din. So, ang important is, may open communication kami with them. So, for example, may nakita naman sila. May nakita kami. So, sabi, kukunin ka ng pulis, tumigil ka na dyan. Siyempre, I won't judge kasi different tayo ng parenting style. Pero dahil narinig ng anak ko and alam ko, pag uwi namin, kinuusap ko, Marcos, narinig mo yun. Yung iba, sinasabi yun, pero totoo ba na kukunin siya ng pulis? Alam mo yung pulis? Dapat hindi tayo natatakot sa kanila in terms of kung meron kang kailangan, lalapit ka sa kanila para mag-ask ng help. Ito nila kukunin. So, I think nangingibabaw pa rin having that open communication with them and treating them as adult. Yun, Thank you, Mami Prax. Depende rin sa paliwanag yan minsan. Ayun, maraming salamat sa iyong oras at pagbabahagi dito po sa aming programa, Mami Prax. Maraming salamat. Maraming salamat.